para hindi na kami umasa sa'yo. Para kahit laruan ng anak ko, hindi manggaling sa... Galing saan? Ha? Ah, sir. Message niyo lang pala. Yun nga ang ibig kong sabihin. Hi, Han. Lumipat ka na sa kotse ko, Edmundo. That makes you a... Right? Binabalaan kita. Pag hindi ka lumayo sa asawa ko, pabubuhusan kita ng sa mukha. Kita. Ang dami-dami naman ng binili mo, Rachel. Eh, hindi ko naman ho binili ang lahat ng ito, Inay. Ang iba nga nito, hindi ko lang magamit eh. At saka hindi ho ba next week birthday ni Gigi? Eh, di magpapaparty kayo? Wala akong balak magpa-party, ate. Ho, ikaw naman. Eh, di imbitahin mo yung mga co-teachers mo, magpa-party kayo dito. Bakit? Pupunta ba kayo ni Mayor? Ay, oo nga pala. Ito nga pala yung mga pasulubong kong mga laruan para sa'yo, Junior. Oh, tingnan mo itong mga laruan na to. Ang gaganda, no? O pag-iingatan mo yung mga yan, ha? Mamahalin yung mga yan. O anong sasabihin mo? Thank you po. You're welcome. Ang itay? Nasa repair shop, nagsa-sideline. Ate, wag mo na nga bibigyan ng mamahaling laruan itong si Junior. Nagagalit ang asawa ko eh. At saka nasasanay eh. Eh baka hindi naman namin kaya. Tsaka natututo ng maling values. Naiisip tuloy na lahat ng bagay na bibili ng pera. Sandali nga, Gigi. Kanina ko pa nang papansin eh. Galit ka na naman ba sa akin? Bakit na naman? Sa eskwelahan, sa faculty party, pinagchichismisan ka. Ikaw at si Mayor Guatlo. Hindi naman kita kayang pagtanggol dahil tama naman sila. Hindi ko na nga alam kung saan ko ilalagay ito pagmumukha ko eh. Nauubusan na ako ng mga kaibigan sa eskwelahan. Dahil sa'yo. Dahil sa kahihiyan. Yung kahihiyan na sinasabi mo, yun ang sumusuporta sa inyo. Kaya nga kahit kalabaw ako sa pagtatrabaho. Para hindi na kami umasa sa'yo. Para kahit laruan ng anak ko, hindi manggaling sa... Galing saan? Ha? Galing saan? Hindi mo alam. Sabihin mo! Hindi mo alam kung saan galing? Tumigil na kayo! Ano ba kayo? Rachel, tuwing dadalaw ka dito, lagi na lang kayo nagbabangayan. Gusto niyo mag-away? Doon sa kalye! Sige, doon kayo mag-away! Sige! Di niyo gamitin mga pinag-aralan niyo. Debbie, dinalang kita ng mga sigarilyo, oh. Ito, oh. At saka mga damit. Kumusta ka na, Levi? Buti hindi ka nagsasawang dalawin ako. Ba't mo naman nasabi yun? Alam mo namang hindi ako magsasawang dalawin ka kahit kailan, hindi ba? Gil, hindi na yata ako makakalabas dito, Gil. Makakalabas ka rin, Levi. Tigilan mo lang yung ka-attempt mong tumakas. Nagkakanda patong-patong tuloy ang sentensya mo eh. Tumututol Gil ang kabuhang ko. Bawat parte ng katawan ko sa pagkakakulong ko rito. Marami naman dyan sa labas. Mas kriminal pa sa akin. Nagpapasasa lang sa buhay. Gagawa tayo ng paraan, Levi. Gil, naalala mo noon? Nung bata pa tayo. Ang sabi ko, ang pangarap ko ay kumita balang araw ng 1 milyon. Gil, wala na ngayon yun.
Tulungan mo akong makalabas dito, Gil. Unti-unti nila ako sinisira dito. Dahan-dahan nilang hinihikop ang aking pagkatao. Tulungan mo ako bago ako maupos, Gil. Gagawin ko ang kahit ano. Makalabas lang ako dito, Gil. Levi. Gil. Tulungan mo ako. Manford. Boss, mukha may sumusunod sa ating kotse. Naloko na ang bus. Sir, misis niyo lang pala. Yun nga ang ibig ko sabihin. Hi, Han. Lumipat ka na sa kotse kay Edmundo. May party tayong pupuntahan. Late na tayo, ang tagal-tagal mo akong pinaghintay. Akala ko ba hindi ka na mag-attend? Ako na lang pupunta. Naisip kong importanteng pumunta para sa campaign mo. Halika na. Dito ka na sumakay sa kotse ko. Ayokong sumakay kasama ng mga bodyguards mong konsentidor. Han? Talaga bang kailangan mo pumunta? Dito pa ba tayo mag-aargue sa daan? Ha? Sumunod kayo. How's your latest conquest? Okay lang. Sa akin, hindi okay. Yung iba mong babae, dinidispatcha mo after a few months. Ito, binahay mo pa. Pati pamilya, suportado mo. Ang husay mo naman mag-imbestiga. Kung meron kang espiya sa babae mo, meron din ako. Kawawang Rachel. Doble-doble ang espiya. Kung hindi mo siya kayang dispatcha, tutulungan kita. Han, hindi ka ba naman nasanay sa akin? Kailangan ko ng mga ganitong diversyon. Kailangan ko ng konting exercise. Pag pinalis mo si Rachel, maghahanap din naman ako ng iba. Iba ngayon, Edmundo. Malapit na ang eleksyon. Kung gusto mo maging congressman, buburuhin mo muna yan. Good evening. Good evening. Hello. Hi, kamusta Oh, mo? kamusta ho? Hello. How are you? Hello. Good evening. po. Door? Hello. Oh, para Turquato. Hello. Hello. Hi. Kamusta Kumusta kayo? Hi. Good evening. Hello. Hi. Oh, comadre. Good evening. Bakit kayo? Kanina pa kami naghihintay. Ang tagal-tagal niyo naman. Alam mo naman itong comadre mo, kung ilang oras sa beauty parlor. Si Edmundo talaga. Ay, naku, Mare, huwag kang maniniwala But dyan. it's worth it. Rowena, hindi ko alam kung anong sekreto mo. Bakit ang ganda-ganda mo? Para kang di tumatanda. Mare, simple lang. I don't let anything worry me. Pag may problema ako, dinidispatcha ko kaagad. And besides, hindi ko binibigyan ng konsumisyon. Dapat lang. Hindi ba, padre? Attorney, how are you? Kumusta? Kumusta? Okay. Mayor, panalo na. Well, with your support, how could I lose? Mga kaibigan, meron po tayong malaking sorpresa ngayong gabi. Kararating lang po ng ating mahal na mayor, or should I say, Congressman Guatlo. Mrs. Guatlo, pwede po ba makarinig kami na isang magandang awitin? Oh, Kaya naman, Mare. Mare, pagbigyan mo na sila dahil hilingan ka. you're gonna sing. Sige na naman, request. O sige na nga. Ayan. Thank you, Mayor. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Kakanta ko mga kaibigan kung iboboto ninyo ang aking asawa. Maaasahan ko ho ba? Ang lakas naman ng loob mo.
Wala naman nakakilala sa kanya doon. Ibang crowd yon. At kung mayroon man, wala magsasalita. Lasenga yung babaeng yun, palibhasa laos na artista. I-skandalahin ka lang nun. Hindi ka na ba nahiya sa mga anak natin? Rowena, akong bahala. Hindi. Ngayong malapit ng eleksyon, hindi natin kaya kahit nagaanong kaliit na iskandalo. You get rid of that. I'll get rid of your mistress. Marami naman politiko dyan na may kerida. Hindi naman na iskandalo. Iba si Rachel, yung ipinagpagawa mo ng bahay niya galing sa public funds. At saka imoralidad ang isa sa mga ikakaso sa'yo ni Tuazon. Malakas siyang kalaban, Edmundo. Don't underestimate him. Kung gagawa tayo ng parang para mawala siya, bakit naman kailangan madamay si Rachel? Dahil gusto ko. Para nabubuhos ko lahat ng panahon at pagod ko sa pagtulong sa kandidatura mo. Habang nandiyan yung babae niya, nasisira ang concentration ko. Hindi ako makakatulong sa'yo effectively. Mahihiya akong humingi ng extra financial help sa papa. Yan ang dahilan? Isa yon sa mga dahilan, Edmundo. Matagal na nating hinintay ang pagkakataong ito. Milyon-milyon nang nagagastos natin. Hindi tayo magpapatalo dahil lamang sa isang makating babaeng tagapandakan. Hayaan mo. Ako ang kakausap kay Rachel. Nadinig ko na yung linyang yan. Before, sa iba mong kerida, hindi umipekto. Pinatatago mo lamang sila at pagtalikod ko, lumilitaw ulit sila. You take care of Tuazon. I'll take care of Rachel. Hindi na ako naghintay na yayain mo pumasok. Hindi naman natin kailangang magbulahan eh. Alam naman nating sa asawa ko ang bahay na ito. Isa pa, hindi ka na magtatagal dito. 50,000. Sobra-sobra ito para makaarkila ka ng bahay na mas malaki dito. Bumili ka ng bahay sa Bliss. Ilagay mo na lahat ng damit mo sa maleta at umalis ka na sa bahay na ito. Hindi ka na babalikan pa ni Edmundo. Tapos na kayo. Si Edmundo lamang ang makapagsasabi sa kanya at hindi ikaw. Umalis ka na sa buhay ng asawa ko. Nagkatasan mo na siya ng husto. Bakit hindi ka maghanap ng ibang lalaki? Yung may asawang madaling maloko. Huwag mo akong tratuhin katulad ng ibang babae ng asawa mo. Hindi ako... Tumatanggap ka ng pera sa asawa ko buwan-buwan, di ba? Regular mo rin siyang pinagseservisyon sa... That makes you a... Right? Binabalaan kita. Pag hindi ka lumayo sa asawa ko, pabubuhusan kita ng sa mukha. Kita. Siya nga pala. Mula ngayon, mayor na ulit ang itatawag mo sa mister ko. Nakakahiya namang huwag maging magalang, hindi ba? Iniwan kong pelikula ng dahil sa'yo. Pati pamilya ko na skandalo ng dahil sa akin. Ginawa mo akong ibon sa hawla na nandyan pag gusto mo. Pagkatapos ngayon, pumutak lang tong asawa mo, basta mo nila ako bibitiwan? Hindi naman kita binibitiwan. Ayokong mawala ka sa akin, Rachel. Kaya lang, importante sa akin ang eleksyong ito. Lolokohin lang natin sila. Babawas-bawasan muna natin ang pagkikita. Buti pa, umuwi ka muna sa inyo. Tuloy ang sustento. At anong mga oras na kailangan mo ako, andyan lang ako. At pagkatapos sa eleksyon, di balik sa dati. Eh, paano yung pabor na hinihingi ko sa'yo? Si Levi. Hindi ko nakakalimutan yon. Hayaan mo. Gagawa pa rin ako ng paraan. Minsan naiingit ako sa mayayaman, gaya ni na Eric. Miski anong gusto nilang pag-aralan, miski anong gusto nilang bilhin, kaya nila. Anong ginawa nila, ba't sila naging mayaman? Anong di ko nagawa, ba't ako naging mahirap? Kala ko kasalanan ng maging mahirap.
Galing din ako sa squatter. Naranasan ko rin ang lahat ng hirap. Ang magsalok ng tubig kahit na may sakit ako. Ang hindi makaangal kahit i-check habang naliligo ako. Dahil sa pinapautang niya kami ng pang-ulam. Ang halos lumuhod sa may-ari ng bahay dahil sa pinapalayas niya na kami. Kung pagmamasdan ka ngayon, di aakalaing galing ka sa squatter. Paano ipinangako ko sa sarili ko na walang matitirang kahit na isang bahid o indikasyong naging mahirap ako. Hindi na ako babalik doon maski kailan. Sabi mo, may kaibigan kang nakakulong ngayon.